Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So, ang bidyong ito ay mula kay The News Board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang nilabas na PBBM ginulat mag-amang Duterte sa nangyari. Vic pahiya matapos paninira. So, yan yung bibigyan natin ng reaction min. Ano? So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito. Kakapasok lang nilabas na PBBM ginulat mag-amang Duterte sa nangyayari. Vic pahiya matapos paninira. So I think yung Vic yan yung ano, 'di ba? Dating nagtatrabaho kay PBBM. So again, The News Board Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social Yun. media. Mag-amang Duterte, nabulabog at Inday, tinawag na inutil matapos makorner ang mga espiyang Sino bang nagtawag ng inutil? check na nagkalat sa ating bayan. Abay wala daw kasalanan itong si Digong sa pagkalat ng mga iligal na tsekwa at halos doble kayod ang mga alipores ni Duterte para siraan ang Pangulong Marcos para lalong ilihis ang impeachment ni Inday, pero mas lalo namang umusok sa galit ang kampo ng mga Duterte matapos ang matinding pasabog ng dating senador. Ang sa akin kasi dito, ano ba yung biggest issue na kailangan natin na matugunan? Di ba itong impeachment? Yun. Sara? Kasi yung sinasabi nilang budget issue na sinasabi nila against kay President Marcos. O ano ba yan yung budget issue? For sure, walang corruption issue dito kasi budget pa lang nga, hindi pa nga nagagastos eh. Next, sinasabi nila, Yun nga din yung napansin natin eh. Like, you know men, yung confidential funds nila, 'di ba, na napatunayan na or lantaran na ano nga siya, questionable nga siya, 'di ba? Tapos hindi pa masagot-sagot. Aanuhan nila tawag diyan, tatapatan nila ng issue about sa national budget na hindi pa naman nagagamit. 'Di ba? Like, grabeng atake yun. unanimous na yung enrolled bill na ito yung pinirmahan, dinala sa Malacanang, walang blanco. Nag-iintriga lang, alam mo yun, may blanco, sabi ni Digong. May blanco, therefore, ang constitutional, dapat bawal yan. Tama. Ganyan ang ginawa sa akin yung sa Scarborough issue, nagsosow ng intriga. Ganyan ginawa kay Laila de Lima. Kasi sabi ko nga, kung ano yung pinaglalaban natin dito na karumal-dumal, na kailangan natin siyang itapat doon sa impeachment issue. Itong si Sara Duterte. Parang ano lang to ba, 'di ba? Ngayon sa mall, bigyan ko lang kayo ng example ha. Parang ano lang to, like for example, 'di ba kapag pumupunta ka ng mall, magdadala ka ng eco bag, sarili mo para hindi ka na bili ng bili. Tapos for example, may dala kang eco bag ngayon. Tapos ngayon, ikaw nasa loob, may nakita ka na nagnakaw talaga. Like for example, nagnakaw siya ng isang lata ng soft drinks, 'di ba? Tapos ngayon na makita mo siya, isinilid niya 'yun sa lalagyan niya or sa eco bag niya. Ngayon sinumbong mo siya sa guard. Guard, kumuha siya ng soda can, oh. Tapos syempre hinuli siya ng guard. Ngayon, yung tinuro mo, yung isinumbong kasi nahuli mo nga siya, sasabihan ka rin nun na, grabe ka mang bintang sa akin ha. Ikaw nga rin may dala ka ring eco bag eh. So parang ganun ba na, porket may dala siyang eco bag, parang tawag diyan, parang super advance, 'di ba? Parang super advance yung ano nila, yung anong tawag diyan? Yung paratang nila ba? Like hindi mo pa ginagawa, pinaparatang na nila sa'yo. Para lang meron lang talaga silang pambara sa mga sinasabi mo. 'Di ba? Nakakainis yung ganun eh. Nakita natin yung dalawang public meltdowns niya. Nakita natin na psychologically unstable itong si Sara Duterte. Ngayon, imagine giving the power of the presidency sa kanya at sinasabi niya, di ba? Talagang gusto niyang pugutan ng ulo yung presidente. Di ba? Umutos na siya ng pagpapatay sa presidente. Kung ganun gagawin niya as a vice president, imagine kung presidente na siya, wala nang guardrails ito. Dire-diretso. Ganyan yung bunganga. Tapos biglang babanatan lang ng mga kampon nila or mga alipores nila na, grabe, konti nga lang yung pagkakamali ni VP Sara eh. Inaano nyo na, kinakalimutan nyo na yung mga maganda niya nagawa. Di pwede yan, men. Kapag ka may mali kang ginawa, panagutan mo yan. Di pwedeng porket gumawa ka ng 9 na mabuti is exempted yung isa mong pang-uugag. Okay lang sana kung yung pang-uugag mo is namimitik ka lang ng tenga. Hindi ganun eh. Death treatment eh. Di ba?
durugin ito ang demokrasya natin and she doesn't care. Tapos imagine this, yung kapatid niya si Pulong Duterte ang gagawin niyang Speaker of the House. Imagine how scary that scenario is. Tapos ito yan, at the same time, ultimately accountability. Nahuli na natin eh. Nakita na natin yung Mary Grace Piatos at Tulsi. Courtesy din kay former Senator Trillanes So sa kanya yung voice. Daang-daang milyon, winaldas 125 million, winaldas in 11 days, may safe house na 250,000 per day yung upa, and so on and so forth. Nakita natin how she misuses and how she steals from public coffers, di ba? And nakita natin paano mag-abuse ng power. Kaya dapat mangamba tayo sa ganung prospect. Samantala, Daming misuse issues. Di ba? Tapos, porket sobrang diehard nyo sa tatay, kahit na alam nyo naman na marami naman talagang mali itong si BP Sara, parang pinagtatanggol nyo pa. 'Di ba? Nagsisiwala pa yung mga alipores nila doon sa social media na kesyo 32 million daw yung bumoto, tapos ipapa-impeach lang ng 200 plus na congressman. Like, hindi naman ganun yun eh. 'Di ba? Meron kasi siyang nagawa na ka-impeach naman talaga. Kasi hindi naman uusad yan kung hindi naman ganun kalaki yung kasalanan niya, 'di ba? Tsaka syempre vice president yan. 'Di ba? Anak ng teteng, dahil nga sa lumalakas na panawagan na dapat nang papasukin ang ICC at ang warrant galing Interpol para arestuhin ang mag-amang Duterte, Nako. abay heto, Pangulong Marcos preparado na. Taranta na ang mag-amang Duterte. Bakit? Una, lumalakas ang panawagang ICC para kay Digong. Yung impeachment kay Sara, lumalakas din ang panawagan ng Yun lang. mamamayan. Imagine niyo naman sabay ang ngayon, problema ng mag-ama. Noong nakaraang linggo, sabi ni Boying Rimulya, may schedule na kami ng pakikipag-usap sa ICC. Talagang taranta si Panelo, taranta si Bato. Si Duterte hindi lang masyadong nagsasalita. Siyempre mayabang yon, pero sigurado taranta yon. Kapag may dumating na warrant of arrest galing sa Interpol, hindi natin pwedeng hindian yan. Kasi lumilinaw ngayon na talagang parang preparado na ang gobyerno ni PBBM na mag-cooperate sa pag-aresto kay Duterte. Yun ang lumilitaw. Ito nga din yung isa sa pinakadahilan kung bakit biglang nabuwag yung unit team, di ba? So, sa dalawa na yan, ICC at impeachment, mag-ama ang tatamaan yan. Ay hindi ka ba naman matataranta yan? Yan ang gusto ng mamamayan. Ma-aresto si Digong ng ICC at ma-impeach si Sara. Nako. At dahil nga sa kumpiyansa ng mga alipores ni Duterte, Wait lang, na courtesy din pala kay Attorney Enzo, yung video kanina sa kanya yung boses. ipapanalo nila ang 2028 election, abay heto at sinoplak ang ambisyosang Inday. Wala ka na naitulong sa bayan simula nung nakalalpi. Dakilang inutil si Sara. Wala pa siyang ginawa kundi bumatikos ngayon. Hindi lalo ka na unang kwenta niya. Imagine niyo kung anong magagawa niya sa 6 na taon, anong klaseng paninira ang gagawin niya sa 6 na taon kung mananalo siya presidente. So ngayon, dahil bagsak siya sa ratings, bagsak siya lahat eh. Ano ngayon ang kanyang fallback? Magpapa-cute, kunyaring masipag. Ang problema kay Sara kasi, lumalabas kasi natural niya eh. Pero when she lets her guard down at na-trigger mo siya, lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Nako. Ang problema, Courtesy din kay Coach Jarrett, subscribe niyo rin yan. Chero, ilang beses na kasi nangyari. Siya mismo ang sumira sa kanyang sarili. Wala naman nagsabi sa kanya na magpa-press con siya at sabihin niya sa lahat ng Pilipino na ipapahukay kasi Apo Lakay at itatapos sa West Philippines. Di ba? Yung bunganga. Ang si BP Sara kasi parang ginagaya niya yung tatay niya. Pero I don't know kung bakit iba or magkaiba yung kinakalabasan 'Di ba? Yung kay BP Sara na parang nag-threat siya sa president, sa wife, tapos kay Romualdez, iba yung kinalabasan. 'Di ba? Tapos yung pinagsasabi niya doon sa Senado about noon sa nagkainitan sila ni Risa Hontiveros. Wala din, like, ewan ko kung bakit nagsasalita pa tong taong to, na hindi niya naman kayang dalhin sana eh. Siguro, mas maganda siguro na magpakumbaba na lang siya, tapos yung iba na lang siguro nilang kasamahan yung pagsalitain niya, Kasi every time talaga na nagsasalita siya, iba yung kinakalabasan eh. I think mas lalo silang bumabagsak. Parang ganung effect ba? 'Di ba? Para sa akin lang naman yun. Wala naman nagkuto sa kanya na nung dinetain si Zuleika Lopez, magwala siya sa diba? sumbol nila. She has the temerity to seriously consider na maging presidente ng Pilipinas. Mahihirapan ka mamumbinsi ng taong bayan. Kung nung una, umubra yung budol nyo, hindi nakakagat ngayon yun. Etong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong, hindi ako naniniwala. Para mapatunayan lang na ang isang politiko may karapatan umupo sa posisyon. Hindi ako naniniwala, Atty. Vic, kung mukha kaming ginagago. Kung mukha kaming pinaplastic. Kaya nyo gustong gawin yan para mapabaksak nyo si Pangulong Bongbong Marcos at pumalit si Inday at mabigyan kayo ng mga posisyon. Isipin nyo na lang pag si Pangulong Bongbong tinanggap yun, nagpa-hair follicle test. Paano yung lugar or yung kung ano man yan na impluwensyahan ng kampo nila? Halimbawa, Gano'n yung ba kalakas yung hair follicle test, man?
Hmm. Like, paano ba yun? Search nga natin. Paano na lang yun? Diyari si Pangulong Bongbong. Kaya napakadelikado magpa-hair follicle test ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kung ako advisor mo, Pangulong Bongbong, never na never mong tatanggapin ang hamon niyan ngayon, especially sa panahon ngayon. Napakadelikado. Buti sana kung merong gadget or merong isang parang equipment or merong isang ano na parang yung magpe-pregnancy test ka na nabibili sa Mercury, itetest mo ang sarili mo. Okay sana kung pwede yun. Itetest mo mismo, Pangulong Bongbong, ang sarili mo. Paano na lang kung ma-impluwensyahan yung mga taong susuri niyan sa buhok mo? Yun. Diba? Kaya kung ako advisor mo, Okay. Ngayon ko lang pala na-gets. Oo nga, no? Kasi kahit sabihin natin, men, na, ang gagawin kasi ni BBM niyan is super sugal. Pero I think kung team naman ni PBBM yung mag-check niyan, 'di ba, why not? Pero ewan ko kung yun nga, mahirap din kasi na baka masalisihan sila, 'di ba? Ma-set up bigla ba. I think yan yung kinakatakot din nila, no? Okay. never na never mong tatanggapin yan. Okay lang sana kung nagpa-hair follicle test ka, Pangulong Bongbong, nung bago ka tumakbo nung una pa man. Kasi hindi ka pa nai-issue ganito kainit about sa droga. Maaaring hindi ma-influensyahan at maaaring walang makipag-usap, walang kuntsaba doon sa susubok ng buhok mo. Pero sa panahon ngayon ka magpa-hair follicle test, parang ako Pangulong Bongbong, parang inilibing mo na yung sarili mo. Pero lang kasimple. Isipin mo na lang, halimbawa, ako yung kukuha ng buhok mo. Ako magbubulot ng buhok mo. Paano pag na-influensyahan yung mga staff, kumausap, binayaran, inilagay sa resulta mo, positive kahit negative, patay na. Yun lang. Kahit sabihin mo, Pangulong Bongbong, na paano nangyari yan? Hindi mo talaga ako gumagamit ng droga, paano nag-positive? Actually, ako nga dati is medyo, nakiki-question din tayo dyan na parang, bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw magpa-hair follicle test ng Pangulo? Kasi yun nga, parang pala siya, sobrang challenging siya na kapag ka magpa-hair follicle test sila, pwede nga naman na doktorin yung result or yun nga yung sinabi dito na ma-influensyahan. Tapos believe me, men, 'di ba? If ever mag-negative 'yan. Do you think, 'di ba? Paniniwalaan niya ng mga DDS. Hindi rin naman, 'di ba? So useless din. 'Di ba? Alam niyo naman yung yung atake ng kabila. Yung pulburon video. Edited 'yan or parang inuunahan pa nila. Uunahan ka na namin. Sasabihin yung edited daw kahit hindi naman. Kahit na nung ipinasuri naman natin sa expert, edited naman talaga. Tapos pinanghahawakan nila na hindi nga edited yan. Ayun, nabuko dito sa may tenga. Inang tenga yan. Ano yung tenga ni PBBM? Ano pala yun? Pabago-bago pala yun. Ayun, nabuko sila dun. Tapos itong hair follicle test na ito nga is kapag ka nagpa-hair follicle test siya, pwede siyang mag-positive dahil baka i-set up siya ng ng nasa kabila. Pero kapag ka nag-negative naman, sasabihin naman nila, hindi totoo yan. So ano ba talaga? So alam na natin, men. Alam na natin yung atake ng kabila dyan. 'Di ba? Kunyari talaga yan, pero kapag bigyan mo ng negative result yan, hindi din naman maniniwala. Sasabihin, dinoktor. Yun ngang may nahuling, yung admin ngayon, nahuli na billion ata yun na bypass sa drugs. 'Di ba? Hindi nga nila pinaniwalaan eh. Sasabihin nila, wala. Ano lang yan? Acting lang yan. Scripted lang yan. Para lang kunyari, may pakita sa taong bayan na pwede naman nating mahuli yung mga drug illegalers na yan. 'Di ba? Nang walang dedoan. So wala rin. Magpa-hair follicle test or not ang Pangulo, meron at merong masasabi or maging paninira yung kabila dyan. 'Di ba? Huli. Yan. Hindi na iintindihin sasabihin mo. Tingin mo, iintindihin pa ng masa, iintindihin pa ng mga DD-shit yung sasabihin mo. Wala na. Ang paniniwalaan na nila, yung resulta na. Di ba? Ganun lang kasimple yan. At saka, Pangulong Bongbong, sino ba itong mga ito para intindihin mo itong mga gunggong na to? Wala naman mga bilang sa Pilipinas itong mga to. May bilang lang sa grupo Sino nila ba to? Pero kung tutusin, wala naman Vic and Trixie Vinila. Akala ko may courtesy. Sorry. itong mga to. Putik, di naman makakilala itong mga to. Katulad ni Bale, ni Trixie Cruz. Sige, aminin natin. Sino ba si Trixie Cruz? Aminin nyo, si Atty. Trixie Cruz Angeles. Nakilala lang yan nung inapoint pansamantala panandalian ni Pangulong Bongbong sa kanyang administrasyon. Doon lang nakilala yan. At nung umalis, bumaliktad kung ano sinabi kay Pangulong Bongbong, kaya siya nakilala. Ibig sabihin, nakilala siya dahil inapoint siya ni Pangulong Bongbong, nakilala siya ngayon kasi pinabanatan niya si Pangulong Bongbong. Pero as in, nakilala siya dahil sa karir niya, dahil sa ginawa niya. Grabe Sino ba din yan? yung ganyan ha. Parang kinukolekta din nila yung mga nagtatrabaho sa kabila. Para, syempre men, alam nyo naman yung taong bayan mahilig sa intriga, di ba? Na kesyo, uy, bakit kaya umalis sa trabaho to? Sasabihin lang niya na wala.
grabe yung pamamalakad ng kabila, wala na. Paniniwalaan na yun ng taong bayan. Diba? Though hindi din natin alam na what if inalis nga siya kasi wala din siyang kwenta magtrabaho or something like that, may nagawa siya or something like that. So di din natin talaga alam. Sila lang din yung nakakaalam. Diba? Sino ba? Sino ba si Trixie Cruz? Ang point natin dito, sino-sino ba kayo para intindihin ang gobyerno? Sino-sino ba kayo para intindihin ang feelings ninyo ni Pangulong Bongbong? Sino-sino ba kayo para intindihin ni Pangulong Bongbong yung mga nararamdaman nyo? Inuulit ko sa inyo ha, gagawa-gawa kayo ng issue, gagawa-gawa kayo ng kwento, tapos maghahamon kayo, tapos pag di kayo pinansin, ang iisipin nyo positive. Ganon. Putik na mga utak to. Gagawa-gawa kayo ng issue, tapos pag di kayo pinansin, di kayo sinunod, sabihin nyo positive. Ano pa kayo? Diba? Inuulit ko, Tapos kapag ka nag-negative naman, hindi din paniniwalaan. So ano ba talaga? Gusto nyo, kayo parati yung tama eh. Anak ng teteng, ho. Attorney Vic, walang pakialam si Pangulong Bongbong sa feelings mo. Sa nararamdaman mo, wala siyang pakialam. Walang pakialam gobyerno sa'yo kahit anong isipin mo. Naku. Dumakdak ka ng dumakdak sa kahit anong social media platform ng vlogger, pero wag mong isipin, wag mong iisipin na susundin ka. Papansinin ka. Tingnan mo. Gusto nyo nasesero mo ng paki ng mga vlogger eh. Tulad ni Roque, magpa-hair follicle test ka na, PBB, sino ka ba? Alam mo, Roque kilala ka lang doon sa administrasyon ni Duterte. Sa panahon ngayon, wala ka na. Basura ka. Basura ka na rito. Hindi ka na kilala, laos ka na. Tama, lakas ng loob magsabi na mag-hair follicle test ka, makadiman ano, tapos kapag ka sila naman yung i-demand na ipatawag dito sa Senado or whatsoever na imbestigahan or tatanungin lang naman, hindi din naman pupunta. Diba alam niyo yung tipong ang lakas mag-demand tapos kapag ka sila yung i-demand, ayaw din naman. Rhymes. mo, yung administrasyon papalit sa'yo na kung saan doon ihangat ulit yung karir mo. Magpa-hair follicle. Sino ba itong, hindi ko maintindihan talaga kung sino itong mga to. Na parang gusto nila intindihin sila ng gobyerno. Sabi nyo, ang intindihin, ang kahirapan, mga ganito, ganyan. O yun ang intindihin. Bakit pa naipapansin nyo? Hindi kasi matanggap nitong mga ito, mga kababayan, na nung panahon ng administrasyon Duterte, namamayagpag ang pangalan nila. Meron silang mga natatanggap o may mga benepisyo sila na natatanggap na parang hindi benefits na pera, ibig sabihin benefits na kung saan yung mga karir nila nakikilala. Ngayon biglang I think naglaho. ganun naman din talaga nagfa-function yung politika sa Pilipinas. Kung sino yung nasa administrasyon, sino yung may hawak ng trono, sila yung malakas. Kaya nga yung mga politiko natin is mga balimbing, di ba? Mga congressman, mga senador. Napakaraming balimbing, men. Di na kailangan pangalanan yan. Alam nyo naman na siguro kung sino yung mga politikong yan. Di ba? Na mga bumabalimbing. Kasi I think survival instinct na nila yan eh. Kasi dati kasi may tinatawag na unit team sa pangunguna ni Pangulong Bongbong at ito ni Siminit. Nakakala nila doon sa unit team na yun, mas lalong tatatag, mas lalong makikilala, mas lalo silang mababantog, mas mabibigyan sila ng posisyon dahil supporter na nga nila si VP Pusit, supporter pa nila si Pangulong Bongbong. Akala nila mas lalong aangat ang pangalan nila. Akala nila mas makakatanggap sila ng mga pabor. Hindi nyo matanggap. Pati ikaw, Atty. Vic, na wala ka na sa posisyon. Wala ka ng pwesto. Pati ito si Trixie Cruz. Wala lang talaga. Wala lang talaga ako sa kapangyarihan para ipakita yung picture. Tinawanan lang eh. Lakas din mga asara. So, sino yun? So, yun lang naman mga kanaysis. So, kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, original video link in the description box pala. The News Board, subscribe nyo. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Ang lakas talaga ng nila na hamunin Kasi yun nga, parang tama nga naman medyo sugal nga yun or mahirap nga yung ganun na kapag ka anong tawag dyan, kapag ka magne-negative, 'di ba? Pwedeng hindi siya paniwalaan. Pwedeng sasabihin na wala yan, di totoo yan. Tapos kapag ka mag-positive naman, may possibilities din. 'Di ba? Na doktorin nila 'yun. Possibilities lang naman. Hindi din naman natin sinabi na 'yun talaga. Pero 'yun nga, parang medyo sugal siya sa part na 'yun. 'Di ba? Then kapag ka nag-positive din naman, 'yun din. Hindi natin alam kung may ganun talaga. Pero for me, sobrang baba lang ng porsyento na mag-positive nga yung Pangulo about sa drug test na yan. Kasi simulat sa poll pa lang nung kakasimula pa lang ng Pangulo. 'Di ba? Yan na yung parating binibira sa kanya. 'Di ba? Ngayon kapag binibira sa kanya, so na? 'Di ba? Wala na siyang magagawa diyan. Kahit aminin pa niya or hindi.
yun na talaga ang tingin yun na talaga ang tingin ng taong bayan sa kanya. Hindi siya taong bayan pala, ng mga DDS sa kanya. So, kumbaga, wala na siyang takas ba. Diba? Pero I think naman, I think hindi talaga, or, konting porsyento, something like that lang talaga na totoo yung mga ganyang aligasyon. Kasi, syempre, alam niya naman na dyan siya pwedeng, tirahin ng mga kalaban niya, tapos gagawin niya pa. Diba? Sobrang napakalaking sugal nun sa karir niya. Alam naman natin na kakabalik lang ng mga Marcos sa Malacanang, tapos biglang sasayangin niya agad. Diba? Sobrang, I think, para sa akin lang naman, sobrang labo na gawin niya ng Pangulo. Para sa akin lang naman yun. So, nasa sa inyo na lang din kung ano yung opinion nyo. So, comment nyo na lang din sa baba kung ano yung opinion nyo, di ba? Ay, nako. Grabe itong Pilipinas na to. Wala ka talagang takas eh. As long as sobrang diehard talaga nila sa amo nila, wala eh. Kahit, yan nga, nakakatawa lang din isipin na mag-positive man or mag-negative yung Pangulo sa gusto nila na hair follicle test di umano is wala. Sabit siya doon. Diba? So, mahirap yan. So, kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise.